Sa India ay binigyan ang mga tao ng kalayaan sa pagpili ng kanilang relihiyon o ito ay tinatawag na fundamental rights. Ang mga relihiyon sa India ay Hinduismo, Budhismo, Sikhismo at Jainismo. Pero ngayon ay tatalakayin ko ang Hinduismo sa mga taga-India. Ang pinakamaagang ebidensya ng prehistorikong relihiyon sa India ay mula pa noong huling Neolitiko sa panahon ng maagang harapan. Noon pa mga 400 BK ay nadiskubre ang sibilisasyon sa lambak ng Indus, Japan. Noong sumapit ang 2000 BK, nawala ang sibilisasyong Mohenjo-daro at Harappa sa dahilang sinakop sila ng mga mapuputing Aryan sa Indus Valley. Ang mga paniniwala o beliefs ng mga Hindu ay ang The Authority of Vedas o ang Indian Sacred Texts, ang mga Brahmans o ang Pare. Ang Brahman ay sinasabi nilang the unchanging reality amidst and beyond the world, na ang ibig sabihin ay cannot exactly define. Isa pa sa mga kanilang mga paniniwala ay ang reinkarnasyon. Ang reinkarnasyon ay ang gulong ng buhay o samsara, ang sinuunang simbolo na may kaugnayan sa kahulugan ng Budismo at Hinduismo. Ito ay sumisimbolo sa pagkapanganak, buhay at kamatayan ng isang tao. Sa pagkatapos ng isang ikot nito, naniniwala ang mga Hindu at Buddhist na muling pagkabuhay nga isa pang buhay ng panganak. Ang karma naman ay galing sa salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay kilos o asal. Ito ay paniniwala ng mga Hindu na nangangahulugang kung ano ang ginawa mo ay babalik rin sa'yo. Halimbawa, kung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, mabuti din ang babalik sa'yo. Pero kung masama ang nagawa mo sa iyong kapwa, masama din ang babalik sa'yo. Gabay ng kaisipang ito, ipinangangaral din ng mga Hindu ang pagpapakita ng kabutihan sa kahit anong adhikain ng isang nilalang. Ayon sa mga arkeologo, ang mga taong naninirahan sa Indus Valley ay mayroon silang matataas na kultura dahil marunong sila sa matematika, enhinyero, arkitektura, pagkomputer, kultura, pamamahala, pagsulat at industriya. Ang mga Arya naman ay puti at nagsasalita ng Sanskrit, wika ng mga Indo-Europo. Sinakop nila ang mga kayumangging Dravidian na nooy naninirahan sa lambak ng Indus. Karamihan sa mga Hindu ay tagasunod ng isa sa mga Diyos na si Shiva, Vishnu at Shakti. Lahat ng ito ay nababasa sa isang realidad na nagiging totoo. Si Shiva ay kinikilala bilang Diyos na nagbibigay liwanag sa mga prinsipyo sa buhay, at siya din ay kinikilalang tagapuksa ng mga Hindu. Siya din ang kinikilalang kataas-taasang Diyos ng mga Hindu. At ang mga tagasunod ng Hinduismo na sumasamba kay Shiva ay tinatawag na Shaiva, at sinasamba si Shiva sa anyo ng Shiva Linga. Si Vishnu ay ang supremong Diyos sa tradisyong Vaishnavite Hinduismo. Ang mga smartang tagasunod ng Adi Shankara, gaya ng iba, ay sinasamba si Vishnu bilang isa sa mga 5 pangunahing anyo ng Diyos. At ang kanyang katayuang supremo ay sinasabi sa mga sagradong teksto Hindu gaya ng Yajurveda, Rigveda at ang Bhagavad Gita. Ang pinakamatandang teksto sa Hindu ay ang Veda. Si Shiva ay erotic, ascetic, half-female, half-male, ideal family man, at the eyed god. Karamihan sa mga Hindu ay tagasunod sa isa sa mga Diyos na si Shiva, Vishnu, at si Shakti. Lahat ng ito Bakit? Hindi niyo noon? Sa araw? Sana.